Yan ang lamang ng mga ibang mga kandidato, no. Meron silang tinatawag na bailiwick, no. Maaring hindi geographical bailiwick, maaring sectoral bailiwick o religious bailiwick, whatever it is, no. Basta may bailiwick ka, meron kang pinagkukunan ng boto, meron kang political bailiwick, lamang ka na. Lamang ka na. Katulad si Pastor Apollo Quiboloy, marami siyang followers, no? At maaaring tulungan din siya ng Iglesia ni Cristo, no? Hindi natin alam. Baka kasi minsan nagtutulungan yung mga religious groups na yan, no? Baka iboto ng mga followers ni Pastor Quiboloy si Congressman Marcoleta for senator, at baka iboto naman ng Iglesia ni Cristo si Pastor Quiboloy for senator, no? Hindi natin alam. Posible yan. Hindi lalo pang lalakas yung dalawang yan kasi dalawang political bailiwicks yan na although hindi geographical, sabi ko nga, matatawag nating sectoral or religious bailiwick na hindi naman din biro-biro kasi marami-rami din yung botante ng mga followers ni Pastor Quiboloy at saka mga members ng Iglesia ni Cristo. So you cannot discount their capability to make a senatorial candidate win. Campaign o proclamation rally ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kung na-monitor po ninyo. This is sabi nga nila ng ilang mga eksperto din. Kauna-unahan po ito na isang kandidato sa darating na eleksyon ay wala mismo doon sa proclamation rally. Pero yung mga taga-suporta ay talagang nanguna sa pagsasagawa ng kampanya para po sa kanilang kandidato. Ano masasabi po ninyo dito? Ayan yung tinatawag na meron talaga siyang political base, no? Na kahit wala siya doon ay merong loyal political base na yan ang lamang ng mga ibang mga kandidato, no? Meron silang tinatawag na bailiwick, no? Maaring hindi geographical bailiwick, maaring sectoral bailiwick o religious bailiwick, whatever it is, no? Basta may bailiwick ka, meron kang pinagkukunan ng boto, meron kang political bailiwick, lamang ka na. Lamang ka na. Katulad si Pastor Apollo Quiboloy, marami siyang followers, no? At maaring tulungan din siya ng Iglesia ni Cristo, no? Hindi natin alam. Baka kasi minsan nagtutulungan yung mga religious groups na yan, no? Baka iboto ng mga followers ni Pastor Quiboloy si Congressman Marcoleta for senator, at baka iboto naman ng Iglesia ni Cristo si Pastor Quiboloy for senator, no? Hindi natin alam. Posible yan. Hindi lalo pang lalakas yung dalawang yan kasi dalawang political bailiwicks yan na although hindi geographical, sabi ko nga, matatawag nating sectoral or religious bailiwick na hindi naman din biro-biro kasi marami-rami din yung botante ng mga followers ni Pastor Quiboloy at saka mga members ng Iglesia ni Cristo. So you cannot discount their capability to make a senatorial candidate win. Opo. At kasama din po si Pastor Apollo Quiboloy at nabanggit po ninyo si Congressman Marcoleta doon po sa line-up din ng PDP laban na ini-endorso naman ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa tingin po ninyo, kung ikukumpara mo doon sa mga line-up ng administrasyon, alin bang mas matimbang at mas malakas para po sa inyo? Nakikita po ninyo na magiging susi po ng, alam natin magiging susi ng panalo yung mga leader mismo. Dito sa kabila, President Bongbong Marcos Jr. at dito naman si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa akin pantay ang pulling power ni Bongbong at saka ni Presidente Duterte kasi si Bongbong ang advantage niya, anak siya ni Ferdinand Marcos Sr. May hatak pa rin yung tatay kahit papano At saka sa pag-aaral ng mga political analyst, no, matagal na, 1992 pa, napag-aralan na namin at na-testing na namin sa mga maraming eleksyon na napakahalaga nung Dagupan to Lucena Corridor.
yung magmula Dagupan sa mapa sa norte hanggang sa Lucena, Quezon province, pag nakuha mo yung boto diyan, Dagupan is Pangasinan, no? Yan yung noong araw yan yung pinakamaraming boto, pero ngayon pangalawa na lang yan. Ang pinakamaraming boto ngayon Cavite. So pag nakuha mo yung Dagupan to Lucena corridor, malamang senador ka na o presidente ka na o vice president ka na, no? Kasi nandyan yung pinakamaraming tao. Ngayon kung makukuha mo pa yung Solid North, no? Dahil doon sa alaala kay matandang Marcos, lamang ka na. Ngayon sa Mindanao naman, dapat makuha mo hindi lang Mindanao kasi kulang ang boto ng Mindanao, no? Kailangan makuha mo rin yung mga Cebuano speaking regions katulad ng Cebu, Bohol, Southern Leyte, Negros Oriental, kung saan may mga Cebuano speaking, not just Mindanao, no? Kasi hindi magiging enough yung boto ng Mindanao para manalo ka sa national elections. Although malaking tulong 'yan, ano? Kaya nga natatakot silang i-impeach si Vice President Sara before May 2025. Kasi baka matalo sila sa Mindanao, no? Malaking bagay yung Mindanao pero that is not enough. Kailangan makakuha ka rin ng boto sa Dagupan to Lucena corridor, kailangan makakuha ka rin ng boto sa mga iba pang mga Cebuano speaking areas, especially Cebu. Kasi sa Southern Philippines, where Cebu goes, so goes the Southern Philippines. Sa buong bansa naman, where Metro Manila goes, so goes the entire Philippines. Yan ang mga norms sa mga political scientist, ano? So kung ikaw ay kandidato ng opposition, kuha mo na yung boto halimbawa ng Iglesia ni Cristo, kuha mo na yung boto ng mga followers ni Pastor Quiboloy, kuha mo na yung boto ng Mindanao, kailangan magtrabaho ka pa rin. Kailangan makakuha ka pa rin ng boto doon sa Dagupan to Lucena corridor. Kahit na hindi ka makakuha ng boto doon sa Solid North, hindi mo ma-penetrate, at least doon man lamang sa Dagupan to Lucena corridor at saka dito sa mga Cebuano speaking regions dito sa Central Visayas, which is Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, no? Kahit diyan man lang madagdagan yung boto mo para makapasok ka sa Magic 12. Prof, si partner Admar, kasama ko po ngayon. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang Yes, umaga Admar. po. Prof, epektibo pa rin po ba yung negative campaigning sa ngayon? Or may natutunan na yung ating mga kababayan na during election talaga, nagkakaroon po ng siraan. Bigla ngang maraming mga kasong lalagana po dyan. Kahit naman, pag nakita mo naman at kung susubaybayan mo na naman yung kaso, bigla din namang maglalaho kalaunan. Ito lang po ay nagiging talamak bago ang eleksyon or habang during sa campaign dahil ginagamit ito para panira sa mga kalaban po sa politika. Well, nakakalungkot sabihin, no, pero umiepekto pa rin 'yan, ano? Kasi nakakalungkot sabihin, karamihan ng ating mga kababayan hindi maganda yung edukasyon na natanggap kasi mula noong 1986 may mga pag-aaral na pabagsak na ng pabagsak yung ating education, no? So nakakalungkot na sabihin na mula 1986 dumami yung mga bobotante, no? Hindi naman nila kasalanan kasi yung education sector natin na papabayaan, katulad niyan yung budget sa education na babawasan pa imbis na dagdagan, ano? So we cannot totally discount the possibility na itong mga negative campaigning tatalab pa rin, no? Meron mga gumagawa nga niyan na shortly before the election ambush me, no? Utusan niya yung bodyguard niya, pagbabarilin mo yung sasakyan ko, pero siguraduhin mo hindi ako tatamaan, para maawa sa akin yung mga tao, para iboto ako. Tumatalab pa rin yan hanggang ngayon, ano? So, hindi natin matotally discount na itong negative campaigning o paninira sa mga kalaban, hindi natatalab, no? Lalo na bumaba yung educational quality natin sa ating bansa magmula noong 1986, no? Nakakalungkot pero yan yung mga pinapakita ng datos